Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, and pag-usapan nga po natin tong upcoming na IPO nitong si Topline natin kasi March 24 pwede na kayong kumuha ng mga shares na available sa mga brokers natin kasi yung kanyang initial public offering is from March 24 until March 31. So double check niyo na kasi medyo magaan tong si Topline natin nasa 0.31 peso per share. Tapos sa konti lang, 'di ba, nasa around 700 million naman yung offered shares niya. So tignan natin yung detalye dito sa video review natin na to. Okay? Ayan, so welcome back guys nga dito sa channel natin. At ayan, finally nakita ko na rin yung mga details, ilang details dito sa IPO nitong si Topline natin. So makita mo dito sa pinaka-presentation file natin. So mga fuel station pala yung product nitong si Topline. So nagbebenta siya ng mga gasolina. Ito yung tinatawag niya ng mga light fuels. So pero basically, meron siyang dalawang division dito, yung light fuels corporation niya. So nag-offer siya ng mga refueling stations. So konti lang yung nakita ko na refueling stations siya, more than 10 lang yata siya, which is matatapos pa after ng kanyang IPO, and then the rest yung makukuha niya dito sa IPO is gagamitin niya para sa expansion ng kanyang company. Tapos isa pa sa mga nakalagay sa website niya is yung kanyang Topline Logistics and Development Corporation. So involved naman to sa trading, distribution, and marketing of liquid fuel. May mga nakita ko na tanker tsaka yung mga shipping ng ng mga oil niya. So and other petroleum-based products including the importation, transportation, and storage thereof. Ayan. So meron siya mga storage ng oil. Okay? So, tingnan natin muna yung mga IPO details bago yung nakita natin na finances. Kasi may nakita tayo na post sa Twitter na kino-compare itong si Topline natin with regards sa mga oil stocks natin, sina Shell PH, Petron, at saka si PNX. Pero alam kasi natin na medyo down yung market natin, especially dito sa mga oil and gas. Medyo mahina din sila So, anyway, compare natin yung mga charts nila. And ano ba yung mga possible na pwedeng mangyari sa IPO natin. Okay, so yung pinaka-initial public offering price natin sa kanya is nakaset po sa 0.31 peso per share. So medyo mababa yung presyo natin sa kanya. Actually, nung mga few months ago, kasi na-delay yung IPO neto, dinelay niya. And then pinunta niya sa start ng Q2, di ba, ng 2025. 2024, meron na siya mga nilalabas na mga offer. So last time ang pinakamantas na offer niya is umabot ng 0.78 peso per share. So biglang baba ng public offering price niya. So doon pala medyo makita mo na medyo mahina itong pagpasok niya. Although syempre pag tinignan mo na yung price niya ngayon, sobrang baba na siya, di ba? So below 1 peso na lang yung offer price ni Topline. So nagta-target siya na magkaroon ng proceeds up to 732.62 million. So yung pag nag-list na siya, yung pinaka market cap niya nasa 3.3 billion. So kumbaga nasa category din ito ng mga penny stocks natin. Okay? So maliit lang. So the IPO comprises 2.36 billion shares. So meron siya base offer na primary common shares na 2.15 billion, and then 214 million secondary common shares. Ayan. So yun yung mga distribution ng mga shares natin sa kanya. So additionally, unang plan niya, mag-raise lang siya ng 3.16 billion, pero ni-reduce niya yung offering niya sa 900 million. Siyempre, depende sa market yan. Pag mahina, wala talagang masyadong bumibili, bababaan pa niya. So until napunta tayo dito sa 732.62 million peso yung total na niya na plan to raise based sa 0.31 peso per share. So laki ng binaba niya. So pwede mong tignan na in a way mahina siya kaya biglang bumaba yung nare-raise niya kasi from 0.78 peso per share naging 0.31. Or pwede mo ring interpret na since based sa mga sa interview niya, pinanood ko yung mga interview ni Eric, yung pinaka-CEO natin,
Sabi niya is maganda naman yung finances niya. Kaya hindi ko makita yung detalye ng pinaka-finance niya, yung summary na lang. So may nag-review sa kanya, yun yung pag-uusapan natin dito. Okay? So two ways kung titignan mo yung niya, yung pag na-list na sa market. So etong 732 million, 22% ng yung pinaka-public offer niya is yun nga yung stake na top line, which has interest in real estate and ports. Okay? So the offer period will run from March 24 to 31. So Monday to. So yung ating trading, and then with the target listing date of April 8. Pero kay CL Financial, nakita ko kanina, from March 24 to March 28 lang siya available. Siguro mabilis maubos to kasi konti lang naman. So 732 million, diba? Less than 1 billion na IPO siya. Okay? So, yun yung mga detalye po ng initial public offering natin. So, yung proceeds, saan naman niya dadalhin yung mga mapagbebentahan niya. So, they would take 180 million from the IPO to buy new fuel tankers. So, mag-expand siya ng kanyang business kasi may mga tankers nga yan. So, may mga shipping vessels pa tayo na nakita sa kanyang pinaka-main na website. And at least double the company's current capacity. So, magkakaroon siya ng aggressive growth. So, hopefully, yung pagkamababa ng price niya o yung proceeds niya based sa ini-expect niya, so, mabawi niya later on kapag nag-start na mag-expand. So, hopefully, tumaas yung stock price natin sa kanya. So, around 300 million peso will be used to build retail fuel stations. Yun yung sinabi ko kanina, at least 10 stations siya mag-expand. Nasa 20 yung sinasabi niya na balak niya under the Light Fuels brand, while 270 million will be set aside as working capital. Ayan. So by the way pala, itong si Topline, naka-base pala to sa sa Visayas region. So sa Central Luzon nakalagay. So hindi siya directly makikipag-compete sa Luzon kina Shell PH at saka si Petron. So parang si Cebu Landmaster, di ba? So, siya property naman pero nakakonsentrate sa Central Visayas, Central Luzon. Tapos, sina Ali, Meg, di ba? Doon sa Luzon naman siya. So, mas maliit na company siya kumpara kay Shell at saka si Petron. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, meron tayong nakita sa Twitter kanina, Party C. So, comparison of fuel companies. Ito yung, ito yung pinaka-brand niya. So, kung nakita nyo, hindi nyo napansin kanina doon sa unahan, ito yung pinaka-business niya. Okay. So, makita mo dito, ito si Topline. Top yung pinaka-symbol niya later on. Pag nag-list na sa market, tapos makita mo dito in millions. Ang revenue niya is nasa 2.4 billion peso. Compared mo yan kay Petron, walang-wala siya kasi si Petron is nasa 801 billion. Yung laki niya. Tapos si Shell PH is nasa 253 billion and then PNX is 127 billion. So maliit na player lang to si Top natin. So yung net income niya, alam ko for the first 9 months or 1 year to. So 90.5 million peso. Si Petron naman nasa 10 billion. Si Shell PH, wala pa yung disclosure niya. At si PNX is at a loss pa. Si PNX. So, alam naman natin mahina siya. So, net income margin naman, malit lang din, nasa 3.71%. Ayan. So, parang hindi tayo masyadong excited sa mga finances niya. Pero, compared kay Petron, so, mas mataas siya. 1.26%. Pero, syempre, mas malaki yung kita ni Petron kasi nasa billion. And Shell PH, wala pa disclosure. So, loss si PNX, minus 0.45%. So, market cap, kapag fully listed na tong si Top, meron siyang 3.3 billion. So, ganun yung laki niya. Kumpara kay Petron na nasa 21 billion, si Shell PH, alam ko nung nag-IPO to, nasa 30 billion yata to. So, dahil sa sumadsad yung price niya, late na nasa 9.68 billion na lang, and then si PNX is nasa 6 billion. So, siya talaga pinakamaliit. And earnings per share niya, so meron naman dito na lang ako sa PE ratio. So kung ikukumpara mo kay Petron, parang fairly valued lang siya,
sa current price niya. Kasi si Petron nasa 10 lang yung price to earning ratio. Tapos si Topline 7.37. Si Shell PH medyo lugi din siya ngayon pero mataas pa rin pala siya. So 86.63 kasi nga yung earnings niya sobrang liit. 0.07 lang. Ayan, si PNX hindi naka-disclose yung mga information. So dito sa baba yung detalye niyan. So pwede mo tignan na lang and i-double check mo siya. Okay? So yun yung mga details na nakita natin sa kanya. So silip tayo ng konti sa mga website niya at saka yung mga ibang details ng IPO natin. Ayan, so as usual pala, yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, so please don't forget to subscribe po dito sa ating Plowey Trader na YouTube channel para updated kayo sa mga reviews natin about sa stock market. Ayan, so finally, may review na tayo sa mga companies. Okay, so based dito muna sa CL Financial. So nakalagay na siya, meron na siya. Pwede nyo nang ma-access. So ang kanyang IPO is 0.31 pesos per share. Ang minimum subscription dito kay Call is 30,000 shares. And then, additionally, 10,000 shares. So, April 8 yung listing. So, March 21 to 28 yung call offer period. So, kung gusto makita yung mga prospectus niya, i-click mo na lang to, terms of the offer. Ito company prospectus, hindi siya masyadong gumagana. Okay? So, yan yung kay Call. Tapos, kung gusto mong mapanood yung ibang reviews, i-type mo na lang yung IPO ni Topline. So may mga news, marami nang nilabas na news sa kanya eh. So yung sa atin, sinamarize na lang natin siya. So si Eugene Eric Lim, yung kanilang chairman, president, and CEO para sa Topline Business Development. So ano pala to malaking family business pala tong si Topline natin. Okay? So ibang details nandito kay Philippine Stock Exchange. So, andito yung link din ng mga disclosures. Check mo na lang yan kapag nag-visit ka. And ito yung link niya. So, check mo na lang yan. So, yung pinaka-website niya, ito. Mga Lim pala yung may-ari nitong business na to, family business. And then, meron siyang Topline Equity Corporation. So, 23%, ito yung website to. 23% kinalapasaran Lim. And then, equity niya is 77%. So, yun yung light fuels niya. 99.75% and yung iba is Topline Logistics and Development Corporation. Ayan. So hindi ko makita yung individual na yung month to month, quarter to quarter na earnings nila. So hindi pa nila nilalagay dito sa kanilang pinaka main na website. Ayan. So topline.ph yung pinaka natin. Ayan, pinaka main na website natin. Okay? So, nandiyan yung mga business niya. Yung details, nandiyan din. Okay? Ayan, nagpi-play yung video natin sa kanya. So, pwede mo bisitahin to para makita mo yung mga reviews din sa companies natin. Ito yung sinasabi ko na meron siyang shipping port. Ito yung i-expand nila most likely. Yung kanilang mga fuel tankers dito. Tapos, sa mga shipping, mukhang bibili din sila. So, tapos yung kanya pinaka-Facebook page, ito naman, Light Fuels. Yung nakita ko sa kanya. So, konting bisita tayo sa chart ng mga companies natin na related sa oil and gas. So, halimbawa, Shell PH. Grabe naman yung downtrend ni Shell PH natin. So, lugi-lugi itong mga to. Although, alam naman natin, may yung market condition. Pero sila yung isa sa pinakamalakas na tinamaan. Kaya baka may negative sentiment tayo for the short term para dito kay Topline. Ayan, si Petron, naglabas na siya ng mga earnings niya. Lugi pa rin naman siya. Ayan, kita mo, malakas din yung downtrend niya. So mukhang wala tayong maganda reference sa kanya. Okay, si PNX, ang lakas din ng downtrend. Ayan, so yan yung mga i-absorb ng mga traders natin pagdating ng opening. Siguro sa opening, pwede siyang maging malakas kasi 0.31 pesos per share lang siya. Actually, attractive sa mga traders. Pero after nun, pag nag-subside na siya, pwedeng obserbahan nyo na lang pwedeng bumaba siya sa IPO price. Projection lang naman. Kasi mahina yung market natin sa mga oil and gas. And then, saka na lang, after few months siguro, saka ulit arangkada. Kasi pagdating sa finance, okay naman siya, naka-float naman siya, above naman siya, di ba? Meron siyang, ilan yun? 3.7% as compared dito sa mga ibang
oil and gas companies. Tapos mas maliit na company, mas malaki, mas madaling itulak yung yung price action niya. Okay? So hopefully nakatulong sa iyo yung ating short review para dito kay so kung may questions kayo, lagay niyo na lang diyan sa bandang comment section, and see you again sa ating next trading vlog.